masasamang tinapay sa prutas na ito na napipitas sa Barangay Mintal, Tugbok District, Davao City. Kahit pa pirmi itong napagkakamalang marang, kamansi o langka. Bilugan din kasi ito at ang balat na palilibutan ng mga umbok. Pero kapag ito'y binuksan, wala itong buto. At kung titikman naman, ang lasa raw nito parang tinapay. Kaya ang tawag dito sa Ingles, breadfruit. Sa Luzon, mas kilala bilang rimas. Pero sa mga Bisaya, ang tawag nila rito, kulo. Ang kulo, mabisa raw solusyon sa kulo ng tiyan o gutom. Inilalaga at kinakain. Parang pandesal. Yan ang yung texture niya parang kamote. Parang yung mga lagot mo ng mga pagkain. Pero si Susan, isinasahog niya ito sa iniluluto niyang ulam. Ang mga napipitas niya kasing kulo mula sa puno sa kanilang bakuran. Ito na yung pwede nating kainin. Ang gamit niya sa pagluluto ng nilagang paa ng baboy. Natutunan ko yung luto dahil mahilig ang asawa ko ng sabaw. Ang kulo, binalatan muna ni Susan. Pag inamoy mo siya, para talaga siyang tinapay. Pagkatapos hiwa-hiwain, pinakuluan ni Susan ang kulo kasabay ng paa ng baboy. Pamilya ng langka siya eh. Halos pareho yung texture niya. Mas matagal lang lutuin yung langka compared doon sa breadfruit. Habang hinihintay na lumambot, naggisa siya ng bawang, sibuyas at luya. Nilagyan ng tanglad, pampawala raw ng lansa at saka tinimplahan. Titingnan nyo, medyo malapot na ang sabaw. Naluto na. Ang lasa ng nilagang paa ng baboy sa kulo, sumisipa sa sarap! Masarap siyang iulam. Bagay talaga siya sa kanin. Extra rice po talaga. At para naman daw kumain ng kulo ang mga bata, ang mga hiniwang prutas, kanya raw iprinito para gawing kulo French fries. Hindi ko na matigilan, no? Sarap. Taong 2022 nung nagtanim si Susan ng puno ng kulo sa kanilang bakuran. Ang breadfruit dito sa Davao at first ay hindi siya masyadong kilala. Kung minsan may dadaan dito, ano yan, marang or kamansi. Nung lumago, nagpropagate o nagparami na siya ng seedlings na ibinenta sa kanyang nursery. Padami ng padami ang aking tanim na dinidisplay dyan sa harap. Nakilala nga yung breadfruit. Sa harap ng nursery ko, halos breadfruit ang nakalagay ngayon. Hindi niya lubos inakala na ang pagbebenta pala ng breadfruit seedling ang magiging bread and butter niya. Sa isang buwan siguro, kumikita tayo ng not less than 50,000. Si Jean naman, hilig daw gawing panghimagas ang kulo. Ang kulo, pwede po siya leche flan, halaya, jam, puto-puti na kulo. Na-try ko na din yung cake. Pero ang nagpapatamis daw talaga sa kanyang ngiti, ang kanyang kulo Q. Para itong banana Q o kamote Q na inilalako. Pero ang gamit niya, breadfruit. Pag i-Q mo siya, ang lasa talaga siya crunchy. Lalo-lalo na po bagong luto, manamis-namis. Para raw maging crispy ang lulutuing kulo Q, ang ginagamit ni Jean, yung medyo hilaw pa. Hindi po siya gaya sa saging na lulutuin mo po is hinog. Kung hinog na, malambot na siya. Kapag hilaw po ang kulo, mas madali siyang kapitan ng sugar. Bago prinito, 2 oras muna niyang binilat. Pagkatapos, iprinito sa kumukulong mantika. At para tumamis, binudburan ng pulang asukal. Dapat ilagay natin yung sugar sa luhit na siya para hindi siya masunog. Kolokyo! 5 piso lang kada stick. Abot kayang merienda. Mura ko po siyang binebenta kasi yung mga baon ng mga bata. Ngayon kasi walang pasukan, binebenta ko po yun sa mga offices. Kakaiba siya, hindi siya kagaya ng kamote at saka saging. Masarap siya. Malaking tulong po ang kulo para sa akin, pangbayad ng mga gastusin sa bahay. Dahil sa potensyal ng kulo dito sa Davao City, may itinatag na grupo
para mas mapag-aralan pa ang mga pwedeng gamit pa nito. Ito ang Davao City Breadfruit Growers Association na pinangungunahan ni Denny. Ang goal ng Davao City Breadfruit Growers Association, ma-implement sa bawat bahay na meron silang isang puno kada pamilya. Ang kulo kasi ay siya talaga ang alternatibo sa bigas. Isa sa mga pinakabago nilang produkto, ang kulo chips. Mas healthy raw itong papakin. Ang mga binalatang kulo, hiniwa ng manipis at saka iprinito. Na ibibenta nila 50 pesos kada pouch. Malutong, Francis. Meron din silang harina na hindi gawa sa wheat o trigo, kundi sa kulo. At tinapay na gawa sa prutas na lasa na ngang tinapay. Makikita natin ang kaibahan sa kulo. Talagang solid sila. Tinapay talaga siya na buo. Mabusog talaga yung tao. Pagkatapos ibilad sa araw ang mga hiniwang kulo, isinalang nila ito sa powdering machine. Na ibibenta nila 50 pesos kada 100 grams. Superfruit because of its nutritional content. It can be used both as a fruit and as a vegetable. May carbohydrates, may fat siya. Aside from that, rich siya in iron. Tapos may magnesium siya, may potassium din siya, and calcium. So para siyang milk and antioxidant. Sayang yan kapag pabayaan natin. Kaya itong mga ganito ay dapat pinagtutuunan natin ng pansin. Kapag binato ka raw ng bato, batuhin mo ng tinapay. Basta wag lang yung prutas na lasang tinapay ha. Masakit kasi ito kung makatama. At higit sa lahat, sayang! Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.